magsiawit sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, naliliwanagan mo ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalubuan mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa magawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan. Anapat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga-Sirene, taga-Alejandria, taga-Cilicia at taga-Asya. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Kaya't lihim nilang sinulsulan ang ilang lalaki na magsabi ng ganito, narinig namin nilalait niya si Moises at ang Diyos. Sa gayoy naudyukan nilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Siya'y sinunggaban nila at iniharap sa Sanhedrin. At nagharap sila ng mga bulaang saksi laban kay Esteban. Ang taong ito, wika nila, ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises. Narinig namin sinasabi niya na ang templo'y gigibay nitong Jesus na taga-Nazaret na ito at papalitan ang mga kaugilang pinamana sa atin ni Moises. Tinitigan si Esteban ng lahat ng nakaupo sa Sanhedrin at nakita nila ang kanyang mukhay parang mukha ng anghel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Kahit ako'y usigit labanan ng pamunuan, itong iyong abang lingkod sa utos mo'y mag-aaral. Ang buo mong kautusan sa aking maaliw, siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Pinatawad mo ang aking mga gawang kamalian. Ituro mo sa lingkod mo ang tuntunin mo at aral. Ang lingkod ay turuang masunod ang kautusan.
Sa utos mong mapangakit, ako na may mag-aaral. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong babayaan. Pagkat ikaw ang mabuti, ituro mo ang iyong aral. Ang pasya ko sa sarili, ako'y magiging masunurin. Sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ng mga taong nanatili sa ibayo ng lawa na naroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad, sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay matapos magpasalamat sa Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala na roon si Jesus ni ang kaniyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabi, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng Anak ng Tao sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama." Kaya't siya'y tinanong nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang maganap ang kalooban ng Diyos?" "Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya," tugon ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po ang lahat. Magandang Lunes po ng umaga sa lahat. Ngayon pong araw ng Lunes ay itutuloy natin ang Ebanghelyo ng pagkatapos pakainin ni Jesus ang 5,000 sa kaniyang unang himala ng pagpaparami ng tinapay. Ang lahat ng taong naroroon ay nabusog. Nabigyan ko nga ng refleksyon yung mga sobrang bakol na sa dami-dami ng taong kumain ay sumobra ng 12 bakol.
Pag sinabi nating bakol, malalaking yung ginagamit na lagayan ng mga mangga, no? Ganon. Malalaking ganon. 12. Bakit siya hinahanap ng mga tao? Siya ay umalis nang hindi nila alam dahil naramdaman ni Jesus na gusto siyang gawing hari. Dahil kung ikaw siguro ay isa sa nakasaksi at nakaranas ng himala, sasabihin mo ring dapat siya ang maging hari dahil hindi na sila magugutom. Dahil hindi na sila magtatrabaho. Hindi na sila kailangang magpagod. Susunod ka lang sa taong ito at kapag ikaw ay nagutom, gagawa siya ng himala ng maraming tinapay. O ay di busog ka na, yun ang nasa isip ng mga sumusunod sa kanya. Kaya siya'y sinundan hanggang Capernaum. Hindi nila nakita kung papaanong si Jesus ay nakarating sa Capernaum. Kaya nga yung tanong ng mga tao, kailan pa po kayo dito? Kasi nauna sila eh. Hindi nila nakita. Kailan pa po kayo dito? Nakalimutan ata ng mga tao na may himala ring ginawa si Jesus na naglakad sa ibabaw ng tubig. Paano mo mauunahan ang isang Diyos? Bago ka pa dumating, nandoon na yung Diyos. Kaya wag yung sasabihin na, ako ang nagdadala ng Diyos. Hindi. Bago pa tayo dumating, naroon na ang Diyos. Kaya't sa ating ebanghelyo, mayroong ipinamamanhik si Jesus. Ang kaniyang ipinamamanhik ay ang hanapin ninyo ay ang pagkaing hindi nasisira. Ang hanapin ninyo ay ang Diyos na palagi na pang dapat kasama ng bawat isa. Sapagkat hindi ang kahariang gusto ng tao ang nanaisin ni Jesus. Sapagkat ang lahat, ayon sa kaniyang pananaw, ay natatapos at lumilipas. Pero ang pananampalataya sa anak ng tao ang siyang magiging sandigan, ang siyang magiging ugat nating lahat upang kahit na matapos ang ating buhay, tayo pa rin ay mabubuhay sa kaniyang kaharian. Kaya nga't ibinigay ni Jesus ang banal na Eucharistia, isang sakramentong magbibigay sa atin ng lakas upang ang pag-asang meron tayong makarating sa kaniyang kaharian ay palaging buhay at palaging nagbibigay buhay. Kaya kung tayo'y nagsisimba, ang pagtanggap ng banal na katawan ay hindi lamang isang bagay na bahagi ng misa. Kung hindi ito'y bahagi ng aking buhay, na pagkatapos ni Jesus na gumawa ng himala, patuloy niya itong ginagawa dahil hinahanap ko si Jesus, kulang si Jesus kung ako o kulang ako kung wala si Jesus sa aking buhay. Ang banal na Eucharistia ang baon natin patungo sa langit. Sabi po ni Saint John Maria Vianney. May nabasa akong isang African proverbs o kawikaan galing sa Africa. Ang pusa daw, kapag gustong maging leon, iiwanan niya ang daga. Lalim, no? Ang pusa, kapag gustong maging leon, iiwanan niya ang daga. Simply put, ang isang tao,
Kung gustong mabago ang pananaw, iiwanan ang nakasanayan. Ibig sabihin, araw-araw tayo'y magpapanibago at palaging titingin sa ginawa ng Diyos upang tayo'y magkaroon ng pag-asa na makarating sa langit. Every day, binabago tayo ng ating tinatanggap. Kung araw-araw nating tinatanggap si Jesus, ang tinatanggap natin ay nakapagpapanibago ng ating buhay. Hindi lamang nagpapalakas ng espiritual, kung hindi nababago tayo ng ating tinatanggap. At kung ang tinatanggap natin ay si Kristo, tayo'y nababago at nahuhulma na katulad niya araw-araw. Tingnan po ninyo, kumain kayo araw-araw ng baboy. Anong nangyayari sa katawan ng tao? O ay di nabababoy din, naha-high blood. Buti pa yung baboy, hindi high blood, no? Pero yung kumakain sa kanya, naha-high blood. Nababago tayo, araw-araw. Dapat mayroon tayong panibagong tao sa araw-araw ng buhay. Ito yung prioritizing kung ano ang gusto ng Diyos sa atin. Hindi yung kung ano yung gusto natin, kung hindi ano ang gusto ng Diyos sa atin, ang maging kawangis niya dahil hinahanap natin siya. Kaya kung gusto nating maging katulad, kamukha ni Jesus, iiwanan natin yung dating ako. Tamad ka bang maglaba ngayon? Sipagan mo, mababago yung buhay mo. Tamad ba kayo na maglinis ng bahay? Sipagan mo. Tingnan ninyo, mababago yung buhay niyo. Yung mga nakatambak na kaldero na ginamit pa kagabi, hindi nyo nahugasan. Hugasan nyo ngayon, mababago yung buhay nyo. Yung inyong mga damitan na magulo, tupiin ninyo, ayusin ninyo, mababago yung buhay niyo. Yung mga dead spot sa bahay ninyo na pinamumugaran ng mga daga, linisin mo, mababago ang buhay mo. Hindi natin kailangan ng malalaking bagay. Yung bagay lang sa sarili nating pwede nating magawa ay makakapagpabago sa atin. Nagsimba ka ngayon, saan mo dadalin yung biyaya ng Diyos? Babalik ka ba uli mamaya? Bibili ka na naman ng long neck. Babalik ka na naman ba doon sa buhay mo kahapon na hindi mo na pinapansin yung lahat ng bagay na dapat ay nakatutulong sa'yo? Hindi. Kaya tayo lumalapit kay Kristo dahil hinahanap natin ang biyayang patuloy niyang ibinibigay para naman tayo ay mabago kahit dahan-dahan. Kaya tinatanggap natin si Kristo sa banal na Eucharistia dahil gusto din nating maging katulad niya. Yun pong pusa, kapag pinakain nyo ng pinakain, tataba. Di po ba, no? Kapag pinakain ninyo, tataba, hindi na maghahanap ng daga. Kaya yung daga sa bahay niyo, dumadami. Dahil yung pusa, pinapakain niyo ng masasarap. Ganon din sa ating kaluluwa. Kapag ang ating kaluluwa ay ating pinabayaan, ito ay maghahanap ng iba at mawawala sa focus sa Diyos. Mula sa kaluluwa, patungo sa katawan, mababago ng Diyos kung siya'y patuloy nating
hinahanap. God is not there. God is here. Kasama natin. At palagi nating kasama dahil tayo'y nababago ng kaniyang grasya. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang Diyos lamang ang makatutugon sa pagkagutom ng puso at espiritu. Kaya't ilapit natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ang simbahan, naway pukawin sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Atin nawang maunawaan na ang mga kinasasabikan ng ating puso ay hindi matutugunan sa pamamagitan ng paghahanap ng mga makamundong tagumpay o kaginhawaang dulot ng mga material na bagay. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ang mga nagsasayang ng kanilang panahon sa paghahanap ng kaligayahan sa maling paraan, naway matagpuan ang tamang daan ng buhay. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng ginhawa at paglingap mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ang mga namayapa, naway makaisa ni Kristo sa bagong buhay na hatid ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mo sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagkain para sa aming paglalakbay. Patnubayan mo ang aming mga hakbang patungo sa daan ng katarungan at kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Salamat sa iyo, aking Panginoong Yesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di makaya ng maipagkaloob, mamahaling hiyas, kinigintong nilokob. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, naway gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hiniling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinaging dapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang pagkahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ay pinakoy, buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos,
ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus, ang pagkaing nagbibigay buhay. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kaniyang lakas, bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan.
Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Maakamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglayang kapayapaan ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.